Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Sa ating unang balita, kalaboso ang nakatalang top 9 most wanted person matapos maaresto sa isinagawang operasyon ng kapulisan sa Tagbilaran City dahil sa kasong rape. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Flora May Azares. Sa kulungan ang bagsak ng top 9 most wanted person regional level na may kasong rape matapos maaresto ng kapulisan ng Tagbilaran City sa Barangay Bohol, Tagbilaran City, Bohol noong ika-21 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Giancarin O. Escobar, Chief of Police ng Tagbilaran City Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang sospek na si Margarito, 41 anyos, isang construction worker at residente ng naturang lugar. Bandang alas 12:45 ng tanghali nang maaresto ng kapulisan ang sospek sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na inisyu ni Honorable Samson Ariel Chang Cayetuna, Acting Presiding Judge ng 7th Judicial Region, Regional Trial Court, Branch 3, Tagbilaran City, Bohol, na walang rekomendadong piyansa. Samantala, kasulukuyang nasa kustodiya ng Tagbilaran CPS ang sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang tagumpay na ito ay hindi namin magagawa kung wala ang suporta ng ating mga kaagapay na ahensya, CIDG, Maritime Group, Rio 7, PIU, Bohol PPO, at RMFD7. Lubos din po kami nagpapasalamat sa butihing Mayor Jane Yap at sa buong pamahalaang lungsod ng Tagbilaran sa patuloy na suporta sa ating mga operasyon. Sa ilalim ng Oplan Limpyo Tagbilaran, hindi po tayo titigil hanggat hindi natin na ibibigay ang hustisya sa mga biktima ng krimen. Sa mga mamamayan ng Tagbilaran City, tuloy-tuloy lang po ang ating pagtutulungan. Sama-sama tayong magtaguyod ng isang ligtas at payapang lungsod. Mula dito sa Central Visayas, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Azares. Matagumpay na nasabat ng mga operatiba ang humigit kumulang 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation sa Bukidnon na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang high-value target. Patrolwoman Risa Sahonya sa report. Tinatayang nasa 1.3 milyon halaga ng shabu ang nakumpiska sa bypass operation ng mga operatiba ng Kalilangan Municipal Police Station sa Barangay Kinura, Kalilangan, Bukidnon nito lamang ika-22 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Romeo Arcilla Jr., officer in charge ng Kalilangan Municipal Police Station, ang naarestong suspect ay kinilalang si alias Neil, 41 anyos, lalaki at residente ng Barangay Bulua, Cagayan de Oro City at kinilalang high-value individual. Sa ikinasang operasyon bandang alas 12:40 ng madaling araw ay na-recover mula sa suspect ang mga pakete ng hinihinalang shabu at may bigat na 200.9 grams.
at may tinatayang standard drug price na 1,366,120 pesos, isang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy bust money at iba pang mga non-drug items. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Sahonia. Samantalang nasa kote ng mga operatiba ang isang individual na kabilang sa top 9 most wanted person sa Davao del Sur sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Magbabalita dyan si Patrolwoman Queenie Babes Arindain. Naaresto ng mga otoridad isang lalaking tinaturing sa top 9 most wanted person sa lalawigan ng Davao del Sur sa bisa ng isang warrant of arrest nitong Hulyo 22 sa Purok 7 NCO District Padada, Davao del Sur dahil sa kasong paglabag sa Section 10 ng Republic Act 7610 o ang batas na naglalayong bigyang proteksyon ang mga bata laban sa pang-aabuso. Ang operasyon ay sinagsagawa ng Padada Municipal Police Station Tracker Team sa pamumuno ni Police Major William O. Katipay Jr., Chief of Police, katuwang ang mga tauhan mula sa Provincial Highway Patrol Team Davao del Sur. Kinilala ang suspect sa alias na Victor, 52 anyos, may asawa at residente ng Purok 6 Barangay Piapi, Padada, Davao del Sur. Siya ay pansamantalang nakakulong sa himpilan ng Padada Municipal Police Station habang hinihintay ang mga sunusunod na legal na hakbang. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Acting Regional Director, Police Brigadier General Joseph Reyes Arguiles, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arindain, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Arindain. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-30 Police Community Relations o PCR Month, nagsagawa ng Community Outreach Program ang Maguindanao del Sur Police Provincial Office para sa mga residente ng Sharif Agwak. Yan ang tinutukang balita ni Patrolwoman Veronica Lagi. Isang matagumpay na community outreach program ang hatid ng mga personahe ng Maguindanao del Sur PNP sa mga residente ng Sharif Agwak bilang bahagi ng pagdiriwang sa ika-30 Police Community Relations o PCR Month sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Nito lamang ika-21 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay naging inisyatiba ni Provincial Director Police Colonel Sultan Salman H. Sapal sa tulong ng Project Tabang, Napolcom Barm, IFO Maguindanao at mga personahe ng Provincial at Regional Medical and Dental Unit. Tampok sa naturang aktibidad ang libreng medical check-up, pamamahagi ng libreng gamot at hygiene kits, libreng tuli at iba pang serbisyo na naglalayong maisulong ang kalusugan at kapakanan ng komunidad. Samantala, ipinaabot naman ni Police Colonel Sapal ang taos-pusong pasasalamat sa mga stakeholders na walang sawang sumusuporta upang maging matagumpay ang programa. Binigyan din niya ang patuloy na hangarin ng PNP na ilapit ang mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan at mas lalo pang patatagin ang ugnayan ng pulisya at komunidad. Ang makabuluhang inisyatibong ito ay patunay ng dedikasyon ng mga kapulisan sa pagbibigay ng serbisyong may malasakit, serbisyong abot kamay para sa lahat at nakasentro sa kapakanan ng komunidad. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Lagi. Nagsagawa ng school visitation at outreach program ang mga tao ng 2nd Apayao Provincial Mobile Force Company sa isang paaralan sa nasabing probinsya. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman
Jezebel Muyaw. Nagsagawa ng school visitation at community outreach program ang mga otoridad sa Taba Elementary School, Barangay Karagawan, Kabugaw, Apayao noong Hulyo 22 taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang outreach sa pangunguna ng 2nd Apayao Provincial Mobile Force Company sa suporta ng mga partners gaya ng ANA Ilocos Norte, GT Enterprise at Gamboa Dental Clinic na nagkaloob ng mga school supplies para sa mga bata. Nagsagawa ang grupo ng lektura ukol sa Anti-Bullying at Republic Act 11313 o Safe Spaces Act upang ituro sa mga estudyante ang kanilang karapatan at itaguyod ang respeto at kaligtasan sa paaralan. Habang namahagi rin ang mga grupo ng libreng gupit, puting t-shirt, gamit pampaaralan, multivitamins, tsinelas, libreng merienda at IEC materials bilang bahagi ng outreach program. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police na mailapit ang serbisyo publiko sa mga komunidad, lalo na sa mga malalayong lugar. Isa rin itong pagsasakatuparan ng layunin ng Patrol Plan 2030 ng PNP na palakasin ang tiwala ng publiko, isulong ang kapayapaan at kaayusan at paigtingin ang ugnayan sa lokal na pamayanan. Muling pinatunayan ng 2nd Apayao PMFC ang kanilang tapat na paglilingkod sa bayan at pakikiisa sa pag-unlad ng komunidad. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jezebel Moyaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Muyaw. Umabot sa mahigit 700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga operatiba sa ikinasang bypass operation sa bayan ng Sanchez Mira, Cagayan. Ang report mula kay Police Corporal Roldan Guiab. Nasamsam na mga operatiba ng Philippine National Police Drug Enforcement Group, Special Operation Unit 2, katuwang ang Sanchez Mira Police Station, Provincial Intelligence Unit at 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company ng Cagayan Police Provincial Office ang tinatayang mahigit 700,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang search warrant operation sa Barangay Tokitok, Sanchez Mira, Cagayan nito lamang buwan ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ang suspek na si alias Iking, 47 taong gulang, may asawa, isang mangingisda at residente ng naturang barangay. Tinatayang nasa 100 gramo ng hinihinalang shabu ang na-recover mula sa suspek na nakalagay sa isang paper bag. Dinala ang suspek kasama ang nakumpiskang mga ebidensya sa tanggapan ng PIDEG para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Nahaharap si Iking sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, pinuri naman ni Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr., Regional Director ng PRO2, ang mga kapulisan na nasa likod ng matagumpay na operasyon. Ang pagkakaaresto sa suspek ay patunay ng patuloy na pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga. Hinihikayat din nito ang publiko na makipagtulungan at agad iulat sa mga otoridad ang sinumang sangkot sa illegal na gawain. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Guiab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Corporal Guiab. Isang lalaki ang naaresto ng mga operatiba ng Iloilo City Police Station 8 sa ikinasang bypass operation na nagresulta sa pagkakakumpiska ng hinihinalang shabu sa Barangay Mansaya, Lapos, Iloilo City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Justin Vicente. Isang matagumpay na operasyon kontra iligal na droga ang isinagawa ng Iloilo City Police Station 8 sa pamumuno ni Police Captain Lester L. Oliveros, Officer in Charge, bandang alas 10 ng gabi nito lamang ika-22 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Barangay Mansaya, Lapos, Iloilo City. Naaresto sa nasabing operasyon ang isang 50 anyos na lalaki na kinilalang si alias Rodolfo, isang street-level individual at residente ng Barangay Zamora, Miliesa City Proper, Iloilo City. Sa isinagawang bypass operation ng Iloilo City Police Station 8, nakumpiska mula sa sospek ang tinatayang 4 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 27,200 pesos batay sa street value na 6,800 pesos kada gramo. Bukod sa bypass item, nasamsam rin ang 2 pakete ng hinihinalang shabu, 1,000 pesos na bypass money at ilan pang non-drug items. Isinagawa ang operasyon ng maayos at dokumentado sa tulong ng 2 body-worn cameras upang masiguro ang transparency. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay agad na isinumite
Cavite sa Regional Forensic Unit 6 para sa masusing pagsusuri. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng ICPS 8 ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at haharap ito sa kasong paglabag sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang maigting na kampanya ng mga kapulisan laban sa iligal na droga at ang pagkakadakip kay alias Rodolfo ay isa lamang sa kanilang patunay ng kanilang determinasyon sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa lungsod. Ang mabilis at maayos na operasyon na ito ay nagpapakita ng kahusayan at dedikasyon ng Philippine National Police sa paglaban sa kriminalidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Vicente. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN Correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At muling pinapaalala ang panawagan ni Chief PNP na huwag niyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Patrolman Adrian Dayao. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.